Pirmahan mo ito, Solen. Huwag mong hintayin na maging bangkay ang ama-amahan mo sa ospital bago ka matauhan sa katotohanan. Ang tinig ni Doña Imelda ay mas matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng gabing iyon. Sa harap niya, nakatayo si Solen. Basang-basa ang suot na manipis na jacket habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na thermal pot. Sa loob niyon ay ang mainit na sinigang na baka. Ang paboritong luto ni Sebastian na maingat niyang inihanda dahil alam niyang sumasakit ang sikmura ng kanyang asawa kapag nalilipasan ng gutom sa opisina. 5 taon na silang kasal at sa bawat patak ng ulan sa labas, tila dala nito ang lahat ng pagtitiis na inilaan ni Solen para sa pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Mommy, please. Anniversary po namin ni Sebastian ngayon. Hayaan niyo lang po akong iabot ito sa kanya. Kahit sandali lang po. Ang pakiusap ni Solen, ang kanyang boses ay halos malunod sa hagupit ng hangin sa labas ng gusali. Isang mapait na tawa ang naging tugon ng matandang babae. Tiningnan niya si Solen mula ulo hanggang paa na tila ba isang maduming basahan na nakaharang sa kanyang daan. Anniversary? You think my son cares about a cheap anniversary with a fish vendor's daughter? He is out there, Solen, breathing the air of people who actually matter. Kasama niya si Lulu, sa isang lugar na hindi mo man lang kayang bayaran ng entrance fee kahit ibenta mo pa ang lahat ng laman loob mo. Bago pa man makasagot si Solen, marahas na itinaas ni Doña Imelda ang kanyang paa at sinipa ang hawak na pot ni Solen. Ang mainit na sabaw ay humampas sa malamig na sahig ng labi, humahalo sa putik na dala ng sapatos ng mga tao. Ang amoy ng maasim na sinigang na puno ng pagmamahal ay naging amoy ng basura sa isang iglap. Kasabay nito ang pagkahulog ng isang puting sobre sa harap ng mga paa ni Solen, ang dokumentong magtatapos sa lahat ng kanyang pangarap. Pirmahan mo yan. Ang pera para sa operasyon ng tatay mo ay ibibigay ko sa sandaling bitawan mo ang anak ko. Huwag kang maging sakim, Solen. Alam nating dalawa na ikaw lang ang pabigat sa buhay ni Sebastian. You are a cancer to this family. Dagdag pa ni Imelda, ang bawat salita ay parang baha na dahan-dahang lumulunod sa puso ni Solen. Napaluhod si Solen sa basang sahig. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa pira-pirasong karne at gulay na nakakalat sa sahig. Hindi niya maramdaman ang init ng sabaw na tumalsik sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat sa paghihintay, at ang bawat panlalait na tinanggap niya nang nakangiti ay nauwi sa putikang ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat na inabot ng bodyguard ni Imelda. Habang ang kanyang luha ay pumapatak sa papel, humahalo sa tinta ng kanyang pirasong pangalan. Isang saksak ng realidad ang bumaon sa kanyang dibdib. Bakit sa kabila ng lahat, ang hinahanap pa rin ng kanyang paningin ay ang anino ng lalaking nangakong poprotektahan siya hanggang sa huli. Sa gitna ng katahimikan ng malawak na lobby, tanging ang tunog ng pagpunit ng papel ang narinig ng iabot niya ang nilagdaang dokumento. Tinalikuran siya ni Doña Imelda na tila ba wala siyang halaga. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng dilim at kalat ng pagkaing itinuring na basura. Napahawak si Solen sa kanyang tiyan kung saan naroon ang isang lihim na hindi pa niya naibubunyag. Isang maliit na buhay na siyang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatingin sa labas. Sa bengkang Noy nung konsong, Janggaw Tet Dudoy. Ganito na ba talaga kababa ang halaga ng 5 taon naming pagsasama na mas mabilis pang itinapon kaysa sa panis na pagkain? Wala kang mapupuntahan, Solen, kahit ang dagat ayaw sa isang basurang gaya mo. Ang tinig ni Doña Imelda ay humalo sa hagupit ng hangin sa bengkang, kung saan ang bawat patak ng ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Solen. Nakatayo ang matandang babae
Sa ilalim ng isang malaking itim na payong na hawak ng kanyang tauhan, habang si Solen ay nakaluhod sa gilid ng pier, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang isang pares ng maliliit at puting sapatos ng sanggol. Isang regalong balak sana niyang ibigay kay Sebastian ngayong gabi bilang sorpresa. Ngunit ang puting tela ng sapatos ay nadumihan na ng putik at dugo mula sa kanyang mga gasgas na tuhod. Ma'am, parang awa niyo na. Kailangan kong makausap si Sebastian. Ang nanghihinang pagsamo ni Solen, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang dahil sa matinding pagod. Narito lang siya sa yate, hindi ba? May kailangan siyang malaman. May anak kami. Isang nakakangilong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mamahaling takong ay lumikha ng isang mabigat na tunog sa semento. Bago niya marahas na hinablot ang buhok ni Solen para pilitin itong tumingin sa kanya. Anak, sa tingin mo ba ay maniniwala ang anak ko na sa kanya iyan? Solen, huwag kang magmalinis. Alam nating lahat na galing ka sa putikan at sa putikan ka rin kukuha ng lalaking papatol sa'yo. Huwag mong gamitin ang isang hindi pa isinisilang na bata para gapusin ang anak ko. Ang sakit na nararamdaman ni Solen sa kanyang anit ay wala pang kalahati ng hapdi na dulot ng mga salitang yon. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa pinaghalong luha at tubig ulan. Nakita niya sa di kalayuan ang ilaw ng isang marangyang yate na dahan-dahang humahayo sa gitna ng bagyo. Doon, sa loob ng mainit at masayang silid na yon, naroon ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat habang siya ay itinataboy na parang isang ligaw na aso sa gitna ng dilim. Huwag mo nang ituloy ang drama mo, Solen. Tapos na ang palabas. Ang huling banta ni Imelda. Sa isang iglap, habang sinusubukan ni Solen na tumayo para habulin ang anino ng yate, isang marahas na tulak ang tumama sa kanyang balikat. Ang lahat ay tila bumagal. Ang pagkawala ng balanse ni Solen ay sinundan ng isang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa madilim at nagngangalit na tubig ng dagat. Ang malamig na yakap ng karagatan ay agad na lumamon sa kanyang hininga. Sa ilalim ng tubig, ang tanging nakikita niya ay ang malabong liwanag mula sa pier na unti-unting lumalayo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang tiyan, isang huling pagtatangka na protektahan ang munting buhay na. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang dahan-dahang bumibitaw. Ang huling imaheng nanatili sa kanyang isipan, bago ang lahat ay maging itim, ay ang pares ng puting sapatos ng sanggol na dahan-dahang lumulutang palayo sa kanya. Tila isang simbolo ng pangarap na kailanman ay hindi na matutupad. Bakit sa huling sandali ng aking buhay, ang tanging naririnig ko pa rin ay ang iyong pangalan, Sebastian? Hanggang sa ilalim ba ng dagat ay dadalhin ko ang sakit ng iyong pagtalikod. Wala na siya, Sebastian. Sumama na siya sa lalaki niya, dala ang lahat ng alahas na ninakaw niya sa pamilyang ito. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga linta na dahan-dahang sumisipsip sa natitirang bait ni Sebastian. Sa loob ng marangyang sala ng mansyon ng mga Montenegro, ang katahimikan ay kasing bigat ng isang kabaong. Nakaupo si Sebastian sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang isang baso ng alak ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Lulu ay unti-unti nang bumabalot sa silid. Pilit na binubura ang alaala ng amoy ng dagat at simpleng sabon na laging dala ni Solen. Hindi ko makuha ang logic, ma. Mahinang bulong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa dami ng nainom na alak. Bakit niya gagawin niyon? 5 taon kaming kasal. Bakit siya aalis ng walang pasabi, lalo na sa gitna ng bagyo? Lumapit si Doña Imelda at marahang hinaplos ang balikat ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na awa, isang maskara na dumaan sa maraming taon ng pagsasanay.
Dahil hindi mo siya kilala, anak, ibinigay mo sa kanya ang lahat, pero ang dugong nananalaytay sa kanya ay dumi pa rin ng lansangan. Nakita siya ng mga gwardiya sa pier, may kasamang lalaki, at sumakay sa isang lansya. Iniwan niya ang sulat na ito sa kwarto niyo. Iniabot ni Imelda ang isang pirasong papel na may mga salitang sadyang ginaya ang sulat ni Solen. Mga salitang nagsasabing pagod na siya sa pagpapanggap at mas pipiliin niya ang kalayaan kaysa sa gintong hawla ng mga Montenegro. Hindi alam ni Sebastian na habang binabasa niya ang mga kasinungalingang iyon, ang tunay na Solen ay malamig nang nakalubog sa ilalim ng dagat, biktima ng kamay ng sarili niyang ina. Kasabay ng pagpasok ni Lulu sa pintuan, dala ang maraming supot ng pinamili mula sa Europe. Ang kanyang tawa ay matinis, tila isang patalim na kumakamot sa katahimikan. Sweetheart, stop thinking about her. She's not worth your tears. Look at Lola Remedios. Kahit siya ay hindi na siya hinahanap. Itinuro ni Lulu ang matandang babae na nakaupo sa wheelchair sa sulok ng silid. Si Lola Remedios, ang lola ni Sebastian, ay tanging nakatingin sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang isipan ay tila naliligaw sa isang ulap ng pagkalimot. Nilapitan siya ni Lulu at marahas na kinuha ang panyo sa kamay ng matanda. Lola, stop crying. Nakakairita ang mukha mo. Inumin mo na itong gamot mo para makatulog ka na. Ibinigay ni Lulu ang isang tableta na pinalitan niya ng ibang gamot. Isang gamot na lalong magpapalabo sa alaala ng matanda. Si Lola Remedios lamang ang nakakita nang huling umalis si Solen at siyang tanging nakakaalam kung gaano kasakit ang iyak ng babaeng yon bago ito tuluyang naglaho. Ngunit sa ilalim ng pagmamanipula ni Lulu, ang saksi ay dahan-dahang pinapatay sa loob ng sarili nitong katawan. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Sebastian na ayusin ang kanyang mga gamit para makalimot, dumaan siya sa kusina para kumuha ng tubig. Doon, sa ilalim ng basurahan, may isang bagay na kumislap sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dahan-dahan niyang kinabig ang basura at naramdaman niya ang isang malamig na metal sa kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa kanyang palad, nakahiga ang simpleng gintong singsing na ibinigay niya kay Solen noong araw ng kanilang kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa pangakong hanggang sa huli. Kung talagang sumama si Solen sa ibang lalaki para sa pera, bakit niya iiwan ang tanging bagay na may halaga sa kanya sa loob ng isang basurahan, katabi ng mga tirang pagkain at dumi? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang nakakatakot na hinala na nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Wala na ang pintig sa loob mo, Solen. Kasabay ng paglamon sa iyo ng dagat, kinuha rin nito ang hininga ng iyong anak. Ang bawat salitang binitawan ng doktor ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Solen. Nakahiga siya sa isang malawak at maputing kama. Ang kanyang balat ay kasing puti na ng mga kumot na bumabalot sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy gamot at amoy ng alat ng dagat na tila ayaw pa rin kumawala sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang sumigaw, sinubukan niyang itanong kung bakit, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot at walang boses na lumalabas. Tanging ang marahas na pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi ang nagpapatunay na siya ay gising sa gitna ng bangungot na ito. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang dating puno ng pag-asa ay ngayon ay tila tahimik at walang tugon. Ang katahimikan na iyon ang pinakamabigat na sandaling naranasan niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen na ang babaeng minsang nangarap, ang babaeng nagmahal kay Sebastian, at ang babaeng nasaktan ng mga Montenegro ay tila sabay-sabay na naglaho, nilamon ng malalim at madilim na lungkot. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang matandang lalaki na may tindig na kasing tatag ng isang puno ng nara.
Siya si Don Mateo Ilustre. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang malalim na lungkot na tanging ang isang taong nawalan din ng mahal sa buhay ang makakaunawa. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Solen at marahang inilapag ang isang basong tubig sa tabi nito. Huwag mong piliting magsalita, ang mahinahong wika ni Don Mateo sa wikang Tagalog na puno ng awtoridad, ngunit may halong habag. Nahanap ka ng mga tauhan ko na nakasabit sa isang pirasong kahoy malapit sa aking yate. Akala namin ay patay ka na, Hija, pero tila may mas malaking plano ang langit para sa'yo. Tumingin si Solen sa matanda. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng katanungan. Bakit siya iniligtas? Bakit kailangan pa siyang mabuhay kung ang lahat ng mahahalaga sa kanya ay kinuha na? Kinuha ni Don Mateo ang isang luma at kupas na larawan mula sa kanyang pitaka. Ipinakita niya ito kay Solen. Isang larawan ng isang dalagang nakangiti. May mga matang kasing linaw ng sapiro at may mukhang tila ipininta ng isang anghel. Ang pagkakahawig nito kay Solen ay nakakapangilabot. Ito ang anak kong si Stella. 15 taon na ang nakalilipas nang mawala siya sa isang aksidente sa dagat. Hanggang na ngayon, hindi ko pa rin nahanap ang kanyang katawan. Paliwanag ni Don Mateo, ang kanyang boses ay bahagyang nangatal. Nang makita kita sa gitna ng bagyo, tila siya ang nakita ko. Binigyan ka ng dagat ng pangalawang buhay, Solen, at ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataong gamitin ang buhay na yan para itama ang lahat ng mali. Dahan-dahang kinuha ni Solen ang larawan. Hinawakan niya ito nang mahigpit hanggang sa mayuyot ang papel. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mukha ni Doña Imelda na tumatawa habang siya ay nahuhulog at ang anino ni Sebastian na nakatalikod. Ang Solen na laging umiiyak at laging nagmamakaawa ay namatay na sa gabing iyon. Ang natitira na lamang ay isang pusong punong-puno ng galit na kasing lawak ng karagatan. Tumingin siya kay Don Mateo at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang kakaibang liwanag. Ang liwanag ng paghihiganti. Hindi na ako si Solen. Ang paos at halos hindi marinig na bulong niya sa sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa bintana. Sino nga ba ang mas nakakatakot? Ang dagat na pumatay sa aking anak o ang babaeng isinilang mula sa puot nito para ubusin ang lahat ng nanakit sa kanya? Hindi sapat ang galit, Stella. Ang galit na walang plano ay parang apoy na susunog lang sa sarili mo. Kung gusto mong pabagsakin ang mga Montenegro, kailangan mong maging mas matigas pa sa brilyante. Ang tinig ni Don Mateo ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak na silid-aklatan ng mansyon ng mga ilustre. Sa loob ng 3 taon, ang mansyong ito ang naging nagsisilbing kuta at paaralan ni Solen, na ngayon ay kilala na sa pangalang Stella Ilustre. Sa harap niya ay nakatambak ang mga makakapal na libro tungkol sa batas, ekonomiya, at pamamahala ng mga bangko. Ang kanyang mga daliri, na dati ay may mga kalyo mula sa paghawak ng lambat at pagtitinda ng isda, ay ngayon ay makinis at may hawak na mamahaling panulat. Hindi naging madali ang bawat araw. May mga gabi na nagigising si Stella na hinihingal. Tila nararamdaman pa rin ang malamig na tubig ng dagat na humihigop sa kanya. May mga sandali na kapag nakakakita siya ng sinigang sa hapagkainan, nanginginig ang kanyang mga kamay at naaalala ang hapdi ng pagtalikod ni Sebastian. Ngunit sa tuwing darating ang kahinaan, tinitingnan niya ang peklat sa kanyang braso. Isang paalaala ng gabing kinuha sa kanya ang lahat. Ulitin mo, Stella, utos ni Don Mateo habang nakatingin sa kanyang tindig. Paano ka makikipag-usap sa isang taong gustong kunin ang lahat ng ari-arian mo? Itinuwid ni Stella ang kanyang likod. Wala na ang bahagyang pagkakuba ng balikat na tanda ng pagiging mapagkumbaba. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng takot, ay ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Titingnan ko sila ng diretso sa mata, Don Mateo. Ngingiti ako ng dahan-dahan
Habang binibili ko ang bawat hininga nila nang hindi nila namamalayan. Hindi ako hihingi ng awa dahil ako na ang magpapasya kung sino ang dapat kaawaan. Dahan-dahang lumapit si Stella sa malaking salamin sa dulo ng silid. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Solen na marupok. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos. Ang kanyang suot na sutlang bestida ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad at ang kanyang boses ay may awtoridad na tila ipinanganak siya sa gitna ng ginto at pilak. Ngunit sa likod ng magandang mukhang ito, may isang pusong tila naging bato na sa tindi ng paghihintay. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at lukot na larawan. Iyon ang huling larawan nila ni Sebastian. Kinuha noong mga panahong naniniwala pa siya sa salitang magpakailanman. Sa larawang yon, nakangiti siya ng tapat. Walang kamalay-malay sa kataksilang darating. Dinala ni Stella ang larawan sa tapat ng nagbabagang apoy sa tsiminea. Pinanood niya kung paano dahan-dahang kainin ng apoy ang mga gilid ng papel, hanggang sa maabot nito ang mukha ni Sebastian at ang kanyang sariling ngiti. Ang usok na nagmumula sa nasusunog na papel ay tila nagdadala ng lahat ng kanyang mga luha patungo sa kawalan. Paalam, Solen. Bulong niya sa sarili, habang ang huling bahagi ng larawan ay naging abo at nahulog sa ilalim ng tsiminea. Ang babaeng minahal mo, Sebastian, ay matagal nang nabulok sa ilalim ng dagat. Ang babaeng babalik sa iyo ay ang siyang wawasak sa mundong itinayo mo sa ibabaw ng aking bangkay. Lumingon siya kay Don Mateo na may isang mapanirang na ngiti. Handa na ako, Papa. Oras na para ipaalala sa mga Montenegro na ang dagat ay hindi lang naglalabas ng mga isda. Naglalabas din ito ng mga bagyo. Mamatay ka na lang kaya, Lola? Para hindi ka napabigat sa amin dito sa bahay. Puro ka na lang reklamo. Wala ka namang silbi. Ang tinig ni Lulu ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng malawak na silid ni Lola Remedios. Nakaupo ang matanda sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at nakatitig sa kawalan. Ang mga kamay niya, na dati ay laging puno ng init at pagmamahal para kay Solen, ay ngayon ay nanginginig at tuyot na tila mga dahon sa taglagas. Hindi siya makasagot dahil ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging sanhi lamang ng mas matinding panlalait mula sa babaeng itinuring na ngayon na reyna ng mansyon. Lumapit si Lulu sa maliit na lamesa kung saan nakalagay ang mga gamot ni Lola Remedios. Sa kanyang isang kamay, hawak niya ang bote ng tunay na gamot para sa puso at memorya ng matanda. Sa kabilang kamay naman ay isang bote ng mga tabletang walang halaga, mga bitaminang hindi makakatulong sa lumalalang kondisyon ng matanda. Sa isang mabilis na galaw, dahan-dahang ibinuhos ni Lulu ang mga tunay na gamot sa loob ng basurahan at pinalitan ang mga ito ng mga pekeng tableta. "Oh, inumin mo na ito. Huwag ka nang mag-inarte. Mas mabuti pang makalimutan mo na ang lahat, pati na ang paborito mong manugang na magnanakaw, para mapayapa na ang buhay namin ni Sebastian." Sa di kalayuan, sa loob ng isang madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Stella sa harap ng isang malaking monitor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Lulu. Salamat sa mga maliliit na kamera na lihim niyang ipinakabit sa tulong ng mga tauhan ni Don Mateo. Nakikita niya ang bawat paghihirap ng tanging taong nagmahal sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang mga kuko ni Stella ay baon na sa kanyang sariling palad. Nararamdaman niya ang hapdi, ngunit mas masakit ang makitang pinapatay ng dahan-dahan ng alaala ng kanyang Lola Remedios. Sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang puso ay sumisigaw na puntahan ng matanda, ngunit mabilis na humawak si Don Mateo sa kanyang balikat. Hindi pa oras si Stella, ang paalala ng matanda. Ang pagmamadali ay maghahantong lamang sa pagkatalo. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Hayaan mong maging kampante ang mga ahas sa loob ng kanilang pugad.
Bumalik ang tingin ni Stella sa monitor. Nakita niya kung paano pilit na ipinasok ni Lulu ang gamot sa bibig ni Lola Remedios habang ang matanda ay umiiyak ng walang tunog. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa mukha ni Lola at sa isang mahinang bulong na halos hindi marinig, binigkas niya ang pangalang matagal na nilang ipinagbawal sa loob ng mansyon. "Solen, nasaan ka na, apo? Tulungan mo ako." Ang boses na yon ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Stella. Yumuko siya at hinawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang pigilin ang hikbi na gustong kumawala. Sa sandaling iyon, ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sarili o sa nawalang anak. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang matandang wala ng ibang kakampi, kundi ang isang babaeng itinuturing na nilang patay. "Kaunting tiis na lang, Lola," ang bulong ni Stella sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay nagiging kasing talim ng isang lobo na nakahanap na ng kanyang biktima. Darating ang araw na ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo ay babayaran nila ng dugo at kayamanan. Hinding-hindi ko sila patitigilin hanggat hindi sila lumuluhod sa harap mo. Pinanood niya si Lulu na lumabas ng silid habang tumatawa. Walang kamalay-malay na ang bawat galaw niya ay nakatala na sa listahan ng kanyang kapahamakan. Ang bawat yabag ng kanyang mga sapatos sa ibabaw ng pulang alpombra ay tila isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Sebastian. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa loob ng bulwagan, habang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa pintuan. Ang gabi ng charity gala ay puno ng ningning ng mga mamahaling hiyas at amoy ng mga imported na bulaklak. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Doña Imelda na tila isang reyna, suot ang isang terno na gawa sa gintong tela. Sa tabi niya, nakakapit si Lulu sa braso ni Sebastian, suot ang isang pulang bestida na masyadong marangya para sa okasyon. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, naroon ang isang pilit na pagpapanggap, isang pamilyang pilit na itinatago ang katotohanang unti-unti na silang kinakain ng utang at ng sarili nilang kasinungalingan. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang Master of Ceremonies ay tumikhim at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. "Ladies and gentlemen, let us welcome the sole heiress of the Illustre Banking Empire, Miss Stella Illustre, accompanied by Don Mateo Illustre." Dahan-dahang humakbang papasok si Stella. Suot niya ang isang mahaba at itim na bestida na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang kanyang buhok ay maingat na itinali sa isang eleganteng shinyon na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg na napapalamutian ng mga brilyante. Ang bawat galaw niya ay may dalang kapangyarihan at misteryo, isang aura na tanging ang mga taong isinilang sa yaman ang mayroon. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yun ang dahilan kung bakit tila tumigil ang mundo ni Sebastian. Nabitawan ni Sebastian ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagkawasak ng kanyang katahimikan. Solen!" Ang mahinang bulong niya, ang kanyang boses ay kasing hina ng isang paghinga. Lumingon si Stella sa direksyon ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Hindi siya kumurap, hindi siya nanginginig. Sa halip, isang dahan-dahan at matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting kasing lamig ng kamatayan. "Is there a problem, Mr. Montenegro?" Ang malamyos na tanong ni Stella nang makalapit sila ni Don Mateo sa kinaroroonan ng pamilya. Ang kanyang boses ay iba. May tamang tono ng edukasyon at kumpiyansa, malayo sa paos at mahiyain na boses ni Solen na dati niyang naririnig. "Solen, ikaw ba yan?" "Paanong?" ang nauutal na tanong ni Sebastian habang pilit na humahakbang palapit. Ngunit agad na humarang si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay maputla na tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. "I'm sorry, you must be mistaken," ang sagot ni Stella habang tinititigan ng diretso sa mata si Imelda. Ang kanyang titig ay tila mga punyal
na sumasaksak sa konsensya ng matandang babae. I am Stella Ilustre. First time ko palang makabalik sa Pilipinas pagkatapos ng mahabang panahon sa Switzerland. At base sa reaksyon nyo, mukhang may nakilala kayong kamukha ko. O baka naman, may nakilala kayong taong hindi nyo na inaasahang makita muli. Naramdaman ni Imelda ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang mga mata ni Stella ay tila alam ang lahat. Alam ang bawat sigaw ni Solen sa pier. Alam ang bawat patak ng ulan. At alam ang lihim na ibinaon nila sa ilalim ng dagat. Samantala, si Lulu ay nanlilisik ang mga mata sa selos. Hindi niya matanggap na may isang babaeng mas maganda at mas mayaman sa kanya ang nakakuha ng lahat ng atensyon, lalo na ang atensyon ng kanyang asawa. Swiss? Swiss heiress? Baka naman retokada lang yan, kaya nagmukhang tao. Ang mahinang bulong ni Lulu, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Stella ng may halong pandidiri. Tila ba isa siyang insekto na nakadapo sa isang mamahaling bulaklak. Pagkatapos, muling bumaling ang kanyang pansin kay Sebastian na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Don Mateo, mukhang kailangan nating pag-isipan muli ang pakikipag-partner sa Montenegro Group, ang wika ni Stella sa kanyang ama. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pamilya. Masyado silang madaling magulat. At sa negosyo, ang taong madaling magulat ay ang taong may itinatagong malaking kasalanan. Habang naglalakad palayo si Stella, naramdaman ni Sebastian ang isang kakaibang sakit sa kanyang dibdib. Ang pabango ni Stella ay hindi na amoy simpleng sabon. Ito ay amoy ng panganib at ng isang bagyong paparating. Isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan habang pinapanood ang bawat kumpas ng kamay ni Stella sa gitna ng maraming tao. Kung hindi siya si Solen, bakit ang bawat tibok ng puso ko ay sumisigaw ng kanyang pangalan sa tuwing titingin siya sa akin? Solen, tumigil ka na. Alam kong ikaw yan. Hindi ako pwedeng magkamali sa mga matang yan. Ang tinig ni Sebastian ay nanginginig. Puno ng pagsamo habang sinusundan niya si Stella sa madilim at mahangin na balkonahin ng hotel. Ang ingay ng party sa loob ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng sipol ng hangin sa pagitan ng mga haligi. Huminto si Stella, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang likod, na hubog sa mamahaling sutla, ay tila isang pader na yari sa yelo, matayog at hindi matitibag. Mr. Montenegro, ang boses ni Stella ay lumabas na kasing talim ng isang labaha. Dahan-dahan siyang humarap, ang isang kilay ay bahagyang nakataas habang pinaglalaruan ang isang baso ng kristal sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung ito ba ay epekto ng sobrang alak o sadyang mahina lang ang iyong memorya. Kanina ko pa sinasabi, hindi Solen ang pangalan ko. Hindi ba sapat ang sampal ng katotohanan na hindi lahat ng nakikita mo ay pag-aari mo? Pero ang paraan ng pagtayo mo, ang paraan ng paghinga mo. Hakbang na lumapit si Sebastian. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang tumataas na tila gustong hawakan ang pisngi ni Stella para masigurong hindi ito isang panaginip. Nararamdaman ko ang pintig ng puso ko sa tuwing malapit ka. Solen, kung galit ka dahil sa nangyari 3 taon na ang nakalilipas, magpaliwanag ka. Huwag kang magkunwaring ibang tao. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Humakbang siya palapit kay Sebastian hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang distansya sa pagitan nila. Sa puntong ito, naramdaman ni Sebastian ang isang kakaibang bango mula kay Stella. Hindi ito ang amoy ng mamahaling French perfume na inaasahan niya. Sa ilalim ng bango ng mga bulaklak, may isang pamilyar na amoy. Ang amoy ng sampalok at luya, ang amoy ng mainit na sabaw na laging inihahanda ni Solen sa tuwing umuuwi siyang pagod. Ang amoy ng sinigang. Isang amoy na tila isang sampal sa mukha ni Sebastian, isang paalaala ng kanyang kataksilan at ng kanyang pagkawala. Nababaliw ka na, Sebastian, ang bulong ni Stella.
Ang kanyang hininga ay mainit sa pisngi ng lalaki. Bakit ko gagawin iyon? Sa tingin mo ba, ang isang babaeng tulad ko, isang babaeng kayang bilhin ang buong kumpanya nyo sa isang pitik lang ng daliri, ay gugustuhing maging ang asawa mong tagatinda ng isda? Look at your business, Sebastian. Ang Montenegro Group ay parang isang lumulubog na barko. Inutang niyo ang lahat para lang mapanatili ang inyong dangal na gawa sa karton. At ako ang may hawak ng mga papel na magpapasya kung kailan kayo tuluyang lulubog. Marahas na itinulak ni Stella ang dibdib ni Sebastian. Ang lakas ng kanyang pagtulak ay sapat na para mapaatras ang lalaki. Hindi dahil sa pisikal na puwersa, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan niya. Huwag mong dungisan ang pangalan ko sa pamamagitan ng paghahambing sa akin sa isang babaeng iniwan ka na. Dagdag pa ni Stella, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang maskara bilang si Stella Ilustre. Masakit bang malaman na ang tanging taong tunay na nagmahal sa iyo ay wala na? At ang kaharap mo ngayon ay ang taong wawasak sa lahat ng natitira sa iyo? Tinalikuran siya ni Stella at naglakad pabalik sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila mga huling patak ng ulan sa isang libing. Naiwan si Sebastian sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas, habang ang amoy ng sampalok ay tila nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng katahimikan, isang nakakatakot na hinala ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Kung hindi si Solen ang babaeng yon, bakit ang bawat salita niya ay tila isang parusa na sadyang inilaan para sa kanya? At bakit, sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, ang tanging dala ni Stella ay ang amoy ng huling pagkain na itinapon niya sa putikan? Isang malakas na kulog ang gumuhit sa kalangitan, tila isang babala, na ang bagyong sinimulan nila 3 taon na ang nakalilipas ay ngayon pa lamang tunay na maglulupit. Ang bawat pirasong papel na nilalagdaan mo noon, Imelda, ay mga pako na unti-unting itinitirik sa sarili mong kabaong. Ang loob ng opisina ng Montenegro Group ay tila isang kuta na nilulusob ng mga hindi nakikitang kaaway. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para palamigin ang namumuong tensyon sa pagitan ni na Doña Imelda at ng kanyang mga abogado. Nakakalat sa ibabaw ng malawak na lamesang narra ang mga dokumentong kulay pula, mga paalala ng mga utang na hindi nabayaran, mga shares na biglang bumagsak, at mga ari-ariang isa-isang nawawala sa kanilang mga kamay. Paanong nangyari ito? Ang bulyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang hinahampas niya ang lamesa. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling singsing na tumama sa kahoy ay tila isang babala. Sino ang may gawa nito? Sino ang baliw na bumibili ng lahat ng utang natin sa bangko? Ma, huminahon ka. Ang mahinang sabi ni Sebastian na nakaupo sa sulok. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang Ilustre Banking Group. Sila ang humahawak ng higit sa 60% ng ating mga obligasyon ngayon. Sa madaling salita, sila na ang may-ari ng ating mga hininga. Sa sandaling iyon, pumasok si Lulu sa silid. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalala na hinaluan ng pagkairita. Sebastian, bakit ayaw gumana ng mga credit cards ko? I was at the mall. Nasa harapan ako ng maraming tao nang sabihin ng cashier na declined ang lahat ng cards ko. Nakakahiya. Paano ko haharapin ang mga kaibigan ko? Tiningnan siya ni Sebastian ng may matinding pagkapagod. Lulu, ang kumpanya ay bumabagsak at ang tanging iniisip mo ay ang shopping mo? Wala na tayong credit line. Lahat ng accounts natin ay naka-freeze. Wala akong pakialam sa kumpanya. Ayusin niyo ito. Ang sigaw ni Lulu. Ang kanyang matinis na tinig ay tila isang pako na pilit ibinabaon sa tenga ni Sebastian. Hindi ako sanay na namumuhay ng walang pera. Doña Imelda, gawin niyo ang paraan. Ngunit hindi na nakikinig si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen ng kanyang laptop.
Nakikita niya ang bawat paggalaw ng stock market. Ang bawat pagbaba ng halaga ng Montenegro Group ay katumbas ng pagtaas ng kapangyarihan ni Stella Ilustre. Naaalala niya ang ngiti ni Stella sa gala, ang ngiting tila nagsasabing alam niya ang bawat dumi sa ilalim ng kuko ng mga Montenegro. Samantala, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali, tahimik na nakaupo si Stella. Hawak niya ang isang listahan ng mga ari-arian ng mga Montenegro. Isa-isa niyang nilalagyan ng pulang marka ang mga ito. Ang bawat pulang marka ay isang tagumpay, isang hakbang, patungo sa katarungang matagal na niyang hinihintay. Ang turing ginto na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagsisimula ng mabitak. Papa, ang bulong ni Stella kay Don Mateo na nasa kabilang linya ng telepono. Hindi ko lang sila kukunin ang pera nila. Kukunin ko ang lahat ng bagay na nagbibigay sa kanila ng karapatang mang-api ng kapwa. Paglipas ng ilang oras, isang lalaking nakauniporme ng courier ang kumatok sa pintuan ng mansyon ng mga Montenegro. Iniabot niya ang isang makapal na sobre sa katulong na agad namang ibinigay kay Doña Imelda na noon ay katatapos lang uminom ng gamot para sa kanyang high blood. Dahan-dahang binuksan ni Imelda ang sobre. Habang binabasa niya ang bawat salitang nakasulat sa legal na dokumento, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatal at ang papel ay nalaglag sa kanyang kandungan. Anong problema, ma? Ang tanong ni Sebastian habang mabilis na lumalapit. Hindi makapagsalita si Imelda. Itinuro lamang niya ang dokumento. Binasa ito ni Sebastian ng malakas. Notice of foreclosure. Ang mansyong ito, ang lahat ng lupang kinatatayuan nito, ay naisangla sa Ilustre Banking Group dahil sa hindi nabayarang mga utang ng kumpanya. Mayroon lamang kayong 30 araw para lisanin ang lugar na ito. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang sumpa. Ang bahay na naging saksi sa pag-api kay Solen, ang bahay kung saan itinapon ang kanyang pag-asa, ay hindi na sa kanila. Isang tanong ang gumapang sa isipan ni Imelda habang tinititigan ang pangalan ni Stella Ilustre sa ilalim ng dokumento. Paano nalaman ng babaeng ito ang eksaktong kahinaan ng kanilang mga kontrata? Paanong ang isang estrangero ay nagkaroon ng ganoon katinding galit para ubusin ang lahat ng mayroon sila? Sa labas, ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Tila nagbabadya ng isang gabi kung saan ang mga anino ng nakaraan ay dahan-dahang kakatok sa kanilang mga pintuan. Hindi lang ako ang biktima mo, Imelda. Matagal mo nang dinungisan ang iyong mga kamay ng dugo bago mo pa man ako itinapon sa dagat. Ang tinig ni Stella ay halos pabulong lamang habang nakatitig siya sa isang kupas at dilaw na dokumento sa loob ng kanyang madilim na silid-aralan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara na nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang mukha. Sa kanyang harapan ay ang autopsy report ng tunay na ina ni Sebastian, si Aurora Montenegro. Sa loob ng 25 taon, ang alam ng lahat ay namatay si Aurora dahil sa isang atake sa puso. Ngunit sa hawak na papel ni Stella, ang katotohanan ay mas masahol pa sa isang bangungot. Natagpuan ng mga tauhan ni Don Mateo ang lumang nurse na nag-alaga kay Aurora. Sa pamamagitan ng takot at pera, umamin ito, si Imelda, na noon ay pinsan lamang ni Aurora, ang unti-unting nagpalit ng mga gamot sa puso ng ina ni Sebastian. Pinanood ni Imelda kung paano dahan-dahang nanghina ang kaisa-isang hadlang sa kanyang ambisyong maging reyna ng mga Montenegro. Ang paraang ginagawa ni Lulu kay Lola Remedios ngayon ay isang kopya lamang ng karahasang sinimulan ni Imelda noon pa man. Ginamit mo ang pagmamahal para pumatay, Imelda. Ang bulong ni Stella, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa puot. At ngayon, gagamitin ko ang katotohanan para tapusin ka. Kinuha ni Stella ang isang itim na sobre. Maingat niyang inilagay sa loob ang kopya ng autopsy report at ang sulat kamay na pag-amin ng nurse. Wala siyang inilagay na pangalan ng nagpadala.
Hindi niya kailangang magpakilala. Ang katotohanan mismo ang gagawa ng paraan para sunugin ang mansyong kinalalagyan nila. Kinabukasan, sa gitna ng kaguluhan, sa opisina ng Montenegro Group, isang itim na sobre ang pumatong sa ibabaw ng mesa ni Sebastian. Pagod na pagod si Sebastian. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na marka dahil sa puyat at stress sa pagbagsak ng kumpanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Iniisip na baka isa na naman itong panibagong demand letter mula sa mga bangko. Habang binabasa ni Sebastian ang bawat salita, ang bawat hininga niya ay tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng marahas hanggang sa mabitawan niya ang mga papel. Ang bawat pahina ay tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa mahabang panahon ng pagkabulag. Ang babaeng itinuring niyang ina, ang babaeng pinagkatiwalaan niya matapos mamatay, ang kanyang tunay na nanay, ay ang siya palang pumatay dito. Ang bawat gaslighting ni Imelda, ang bawat salitang, "Ginagawa ko ito para sa iyo, anak," ay naging isang malaking kasinungalingan sa kanyang pandinig. Naalala niya kung paano siya pinalaki ni Imelda na may takot at utang na loob, kung paano siya idinikta sa bawat desisyon, pati na ang pagtalikod kay Solen. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Doña Imelda. Dala ang kanyang karaniwang mapagmataas na tindig. "Sebastian, kailangan nating pag-usapan ang huling pirma sa loon. Bakit ka nakatulala riyan? Para kang nakakita ng multo." Dahan-dahang tumingala si Sebastian. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay ngayon ay puno ng isang matinding galit na tila kayang ubusin ng buong gusali. Itinuro niya ang mga papel na nakakalat sa sahig. "Sino ang pumatay sa nanay ko, ma?" Ang tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Ang mukha ni Doña Imelda ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nangatal at ang kanyang matayog na tindig ay tila unti-unting gumuho. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, habang pinapanood ang tagpong ito sa kanyang monitor, dahan-dahang kinuha ni Stella ang isang puting rosas at inilapag ito sa harap ng larawan ni Aurora Montenegro. "Nagsisimula na ang paniningil, Sebastian," ang bulong ni Stella sa hangin. "At hindi ko hahayaang may matira sa inyo kahit isang pirasong dangal." Swiss heiress ka ba talaga? O baka naman amoy malansa ka pa rin sa ilalim ng mamahaling pabango mo, Solen? Ang boses ni Lulu ay kasing talim ng isang kalawanging pako. Umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang dressing room ng Manila Fashion Week. Nakatayo siya sa harap ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit habang pinagmamasdan ang suot na kumikinang na gown ng babaeng tinatawag niyang kaaway. Sa labas, naririnig ang bulungan ng mga tao at ang dahan-dahang pag-ugong ng katuwaan para sa pagsisimula ng show. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang hangin ay puno ng puot. Marahang ibinaba ni Stella ang kanyang lipstick. Sa salamin, nakita niya ang sarili, hindi ang Solen na takot sa sarili niyang anino, kundi si Stella Ilustre na may korona ng kapangyarihan. Sa kabila ng pang-uyam ni Lulu, nanatiling kalmado ang kanyang mga kamay kahit na sa loob niya ay tila may isang sugat na muling binubuksan ng salitang malansa. Naalala niya ang mga araw sa palengke, ang hirap ng buhay na ipinamukha sa kanya ni Lulu para lang agawin ang kanyang asawa. "You're late for your own show, Lulu." Ang malamig na sagot ni Stella habang dahan-dahang humaharap. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay may dalang awtoridad. "At kung ako sa'yo, mas pagtutuunan ko ng pansin ang mga utang mo kaysa sa amoy ng pabango ko. Alam nating dalawa na ang telang ginamit sa koleksyon mo ay hindi pa bayad at ang mga disenyo mo, ninakaw mo lang sa isang batang designer na pinatalsik mo. Wala kang pakialam. Sinisira mo ang buhay namin
Alam kong ikaw si Solen, ang sigaw ni Lulu. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, marahas niyang kinuha ang isang baso ng pulang alak mula sa lamesa at nang walang babala ay isinaboy ito sa puting gown ni Stella. Ang pulang likido ay dahan-dahang gumuhit sa mamahaling tela, tila isang sariwang dugo na kumakalat sa isang sugat. Ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, si Stella ay dahan-dahang tumawa. Isang tawang puno ng pangungutya na nagpapatayo ng balahibo. Humakbang si Stella palapit kay Stella, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng kaaway. Sa isang mabilis na galaw, binuhat niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lulu. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, kasunod ang pagbagsak ni Lulu sa sahig dahil sa gulat. Ang sampal na iyan ay para sa lahat ng mga gabing pinaiyak mo si Lola Remedios. Ang wika ni Stella, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. At ang pulang alak na ito, it's a small price to pay para makita kang gumagapang sa putikan kung saan ka nararapat. Dahan-dahang yumuko si Stella para pantayan ang mukha ni Lulu na ngayon ay nanginginig na sa takot at galit. Huwag mo akong hamunin, Lulu, dahil sa isang tawag ko lang, ang show na ito ay hindi matutuloy at ang mga pulis ay darating para arestuhin ka sa salang estafa at pagmamaltrato sa matanda. You want to play dirty? I was born in the mud, but I learned how to turn it into a grave for people like you. Tumayo si Stella ng may dignidad. Iniwan si Lulu na humihikbi sa sahig, habang pilit na inaayos ang kanyang nag-ulong buhok. Sa labas ng silid, ang liwanag ng mga spotlight ay nagsimulang sumabog sa runway. Ngunit para kay Stella, ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad siya patungo sa exit, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Isang katanungang tila idinuyan ng hangin mula sa nakaraan. Hanggang kailan ko kayang panatilihin ang maskarang ito bago ako tuluyang lamunin ng dilim na ako rin ang may gawa? Patawarin mo ako, Solen. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako nang mas kailangan mo ako. Ang tinig ni Sebastian ay basag, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan habang siya ay nakaluhod sa gitna ng silid na dati nilang pinagsaluhan ni Solen. Ang mansyon ng mga Montenegro ay balot na ng kadiliman. Ang karamihan sa mga gamit ay may takip na ng puting tela, tila mga multo na naghihintay sa kanilang tuluyang pag-alis. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang autopsy report ni Aurora, ang kanyang tunay na ina. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang buong buhay niya ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan ni Doña Imelda. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Imelda sa labas ng pintuan. Ang matanda ay naglalakad sa pasilyo, sinisigawan ng huling katulong na natitira dahil hindi nito maayos ang pag-iimpake ng kanyang mga alahas. Bilisan mo! Hindi tayo pwedeng umalis dito na mukhang talunan. Ang mga ilustre na iyan, pagbabayaran nila ang pagpapahiya sa akin. Ang bulyaw ni Imelda, ang kanyang boses ay puno pa rin ng lason sa kabila ng kanilang pagkawasak. Dahan-dahang tumayo si Sebastian. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matinding pagkamuhi na tila apoy na naglalagablab sa gitna ng ulan. Binuksan niya ang pinto at hinarap ang babaeng tinawag niyang ina sa loob ng maraming taon. Lahat ba sila, ma? Ang tanong ni Sebastian, ang kanyang boses ay malamig at tumatagos hanggang sa buto. Ang nanay ko, si Solen. Pati ba ang magiging anak ko kailangang mamatay para lang sa ambisyon mo? Tumigil si Imelda sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla, ngunit ang kanyang pagiging mapagmataas ay hindi pa rin natitibag. Sebastian, huwag kang maniwala sa mga sulat na yan. Isang paninira lang yan ng mga ilustre para pag-awayin tayo. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, para sa pangalan natin. Ang pangalan natin ay amoy basura na, ma. Ang sigaw ni Sebastian,
Ang tunog ng kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, dahilan para tumigil ang lahat ng ingay sa bahay. Pinanood ko kung paano mo saktan ang tanging babaeng nagmahal sa akin ng totoo. Pinanood ko kung paano mo itapon ang sinigang na niluto niya para sa akin, habang ako ay nakikipag-party sa babaeng pinili mo para sa akin. Ako ang pumatay sa kanila, ma, dahil hinayaan kitang gawin iyon. Marahas na kinuha ni Sebastian ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi na niya narinig ang mga tawag ni Imelda. Hindi na niya nilingon ang pagmamakaawa ng matanda. Naglakad siya palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-alis sa isang madilim na bilangguan. Nagmaneho siya patungo sa Benkang, ang lugar kung saan huling nakita si Solen. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang malawak na dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa mga bato. Tila isang malungkot na awitin para sa mga nawala. Napaupo si Sebastian sa semento, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Naalala niya ang bawat ngiti ni Solen, ang bawat haplos nito sa kanyang likod sa tuwing siya ay pagod, at ang bawat pagkakataong hindi niya ito ipinagtanggol. Ang bawat alaala ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang puso. Solen, Stella. Kahit sino ka pa, ang bulong niya sa gitna ng hikbi. Kung ikaw man ang gumagawa nito sa amin, ituloy mo lang. Siraing mo ako. Ubusin mo ang lahat ng mayroon ako. Dahil iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang bintana nito at nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang babaeng may mga matang puno ng lungkot at galit, nakatingin sa kanya mula sa dilim. Hindi gumalaw si Stella. Hinayaan niyang makita ni Sebastian ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na mabigkas at ng isang pag-ibig na naging abo na sa tindi ng sakit. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang tao para sa kanyang mga pagkakamali? At sapat ba ang pagkawala ng lahat para makuha ang isang kapatawarang matagal nang itinapon sa dagat? Tingnan ninyo ng mabuti ang mga mukhang ito, dahil ito ang tunay na larawan ng demonyo sa likod ng mga maskarang ginto. Ang tinig ni Stella ay umalingaw-ngaw sa buong grand ballroom, kasing lamig ng hangin galing sa isang libingan. Ang lahat ng bulong-bulungan ay biglang naputol, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Stella. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa podium habang ang malaking screen sa kanyang likuran ay nagsimulang magpakita ng mga anino ng katotohanan. Ang unang imaheng lumabas ay hindi ang mga mamahaling alahas na dapat ay isusubasta. Ito ay ang malabong video mula sa loob ng mansyon ng mga Montenegro. Nakita ng lahat kung paano marahas na kinuha ni Lulu ang pagkain ni Lola Remedios at kung paano niya dahan-dahang ibinuhos ang mga tunay na gamot ng matanda sa basurahan. Isang kolektibong singhap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga sosyaladang kanina lang ay nakikipagtsismisan kay Lulu ay biglang lumayo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Hindi totoo yan. It's a deep fake. Sinisiraan mo ako. Ang sigaw ni Lulu, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa entablado para sirain ang screen, ngunit agad siyang hinarang ng mga security personnel ni Stella. Ang kanyang pulang gown ay bahagyang napunit sa kaguluhan, isang simbolo ng kanyang gumuho ng reputasyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nagpalit ang imahe sa screen, isang madilim na gabi sa Benkang. Isang matandang lalaki, isang dating gwardiya sa pier na matagal nang pinagtataguan ni Imelda, ang lumabas sa video para magbigay ng pahayag. Ikinuwento niya ng detalyado kung paano niya nakita ang isang babaeng nakasuot ng gintong terno na itinulak ang isang buntis na babae
Sa dagat noong gabing may bagyo. Ikaw ang pumatay sa aking apo, Imelda. Ang boses ni Lola Remedios ay biglang narinig sa audio system ng ballroom. Ang matanda ay dahan-dahang itinulak ni Gabriel, ang abogado ni Stella, papasok sa gitna ng bulwagan. Ang mga mata ni Lola ay malinaw na ngayon, malayo sa pagiging lulon-lulon na pilit na ginawa sa kanya ng mga Montenegro. Pinanood kitang itulak si Solen. Alam ko ang amoy ng pabango mo at alam ko ang lamig ng iyong mga salita. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang matayog na tindig ay nawala, napalitan ng isang nanginginig at matandang babaeng pilit na kumakapit sa sandalan ng silya. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala na siyang nakitang kakampi. Pati si Sebastian ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi habang nakatitig sa kanyang sariling ina. Tapos na ang subasta ng inyong mga buhay, Doña Imelda, ang wika ni Stella habang dahan-dahang bumababa sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bigat ng 5 taong pagtitiis. Ngayong gabi, ang tanging mabibili niyo na lamang ay ang inyong mga selda sa kulungan. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom at ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis ay pumuno sa silid. Lumapit ang isang opisyal kay Imelda at Lulu. Hawak ang mga warrant of arrest para sa frustrated murder, estafa at serious physical injuries laban sa isang matanda. Habang kinakabitan ng posas si Imelda, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Stella. Sino ka ba talaga? Ang nanginginig niyang tanong. Ang kanyang boses ay wala na ang dati nitong kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Stella sa tenga ni Imelda. Ang kanyang boses ay sapat lang para marinig ng matanda, isang bulong na kasing pait ng lason. Sabi mo noon, ang dagat ang magiging libingan ko. Pero nagkamali ka, Imelda. Ang dagat ay naging sinapupunan ko para isilang ang babaeng tatapos sa'yo. Ako, si Solen. Ang multong hindi mo kayang patayin. Nanlaki ang mga mata ni Imelda, isang hilaw na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig bago siya tuluyang hinila ng mga pulis palabas ng bulwagan. Ang lahat ng kislap at yaman ng gabi ay nauwi sa isang malagim na eksena ng paghuhukom. Naiwan si Stella sa gitna ng ballroom. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagbaba at pag-akyat. Sa wakas, ang amoy ng lason sa hangin ay dahan-dahang napapalitan ng amoy ng kalayaan. Ngunit habang tinitingnan niya ang umiiyak na si Sebastian sa dikalayuan, naramdaman niya ang isang huling saksak ng sakit sa kanyang puso. Sapat na nga ba ang makitang nasa likod ng rehas ang mga pumatay sa kanyang anak? O mayroon pang bahagi ng kanyang pagkatao na naiwan sa ilalim ng dagat, isang bahagi na hinding-hindi na muling mabubuhay kahit anong yaman ang kanyang makuha. Ang tagumpay ay lasang abo sa dulo ng dila ko, kahit na ang lahat ng kaaway ko ay dahan-dahan ng nilalamon ng dilim. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Stella ay kasing lamig ng isang sementeryo sa gitna ng hating gabi. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintanang salamin, nakatingin sa nagkikislapang ilaw ng lungsod ng Maynila. Sa kanyang lamesa, nakapatong ang huling dokumento ng foreclosure, ang titulo ng mansyon ng mga Montenegro na ngayon ay sa kanya na. Nakamit na niya ang lahat ng kanyang pinangarap. Ang kumpanya nila ay sa kanya na, ang kanyang mga kaaway ay nasa likod ng rehas, at ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa bawat pintig ng kanyang puso, nararamdaman pa rin niya ang butas na iniwan ng kanyang anak sa ilalim ng dagat. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng ulan at ang mabigat na hininga ay sapat na para makilala ang lalaking minsan niyang itinuring na buong mundo niya. Stella o Solen. Hindi ko na alam kung sino ang kinakausap ko. Ang boses ni Sebastian ay mahina.
puno ng pagod at pagsisisi. Narito ako para ibigay ang mga huling susi ng mansyon. Wala na kaming matitirhan simula bukas. Si Mommy ay hindi tumitigil sa pag-iyak sa loob ng selda at si Lulu. Sinisisi niya ako sa lahat. Dahan-dahang humarap si Stella. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tumingin siya sa mga susi na inilapag ni Sebastian sa lamesa. Ang mga susing dati ay sumisimbolo sa kanyang pagiging bilanggo sa bahay na yon. Ibigay mo yan sa sekretary ko? Ang malamig na utos ni Stella. Mr. Montenegro, huwag mong asahan na palalambutin mo ang puso ko sa pamamagitan ng pag-arte bilang biktima. Ang bawat luhang ibinubuhos ng nanay mo sa kulungan ay kulang pa para pambayad sa hininga ng anak ko na kailanman ay hindi ko na mahahawakan. Napayuko si Sebastian. Ang kanyang mga balikat ay nanghatal at ang unang patak ng luha ay gumuhit sa kanyang pisngi. Alam ko na kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang lahat. Solen, hindi ako narito para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong patay na ang babaeng nagmahal sa akin. Narito ako para sabihing, tama ka na hinayaan kong mabulok ang ating pangarap sa gitna ng aking karangyaan. Humakbang palapit si Sebastian, ngunit tumigil siya nang makita ang lamig sa mga mata ni Stella. Ibinenta ko na ang lahat ng natitirang ari-arian ko para ipambayad sa mga biktima ng nanay ko. Aalis na ako, Stella. Pupunta ako sa malayo kung saan hindi ko na madudungisan ang paningin mo. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na sa bawat gabi ng huling 3 taon, ikaw lang ang hinahanap ng kaluluwa ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Ang huli mong pag-ibig ay kasing walang halaga ng iyong unang pag-iwas, Sebastian. Ang katarungan ay hindi nakakapagpabalik ng hininga ng isang anak. At ang pagsisisi mo ay hindi nakakapagpaliwanag sa dilim ng dagat. Kinuha ni Stella ang mga susi at marahas na itinapon ang mga ito sa loob ng basurahan sa ilalim ng kanyang lamesa. Ang tunog ng metal na tumama sa plastik ay tila ang huling hudyat ng kanilang katapusan. Umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipatawag ko pa ang mga security para kaladkarin ka palabas. Ang Montenegro Group ay patay na. At ikaw ay isa na lamang anino sa aking nakaraan. Tinalikuran siya ni Sebastian. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang malungkot na paalam sa lahat ng kanilang nasayang. Nang sumara ang pinto, naiwan si Stella na mag-isa sa gitna ng kanyang palasyong ginto. Dahan-dahan siyang naupo sa kanyang silya at hinawakan ng kanyang tiyan. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang sugat na ayaw maghilom. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Gabriel, ang kanyang abogado at tanging kakampi, ay pumasok nang hindi gumagawa ng ingay. Tapos na ang giyera, Stella. Ang mahinahong wika ni Gabriel. Oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Hindi na para sa paghihiganti, kundi para sa kapayapaan. Tumingin si Stella sa bintana, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumuguhit sa kalangitan. Ang bagyo ay lumipas na, at ang dagat ay dahan-dahang kumakalma. Ngunit sapat na nga ba ang manalo sa mundong ito kung ang kaisa-isang pangarap mo ay matagal nang nabaon sa ilalim ng lupa? Isang huling hakbang na lamang ang natitira. Isang hakbang patungo sa dalampasigan kung saan ang lahat ay nagsimula. Ang dagat ay payapa na ngayon, tila isang malaking salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay malumanay, kasing hina ng isang bulong ng pag-ibig na matagal nang nawala. Sa dalampasigan ng maliit na bayan sa Pasig, kung saan siya lumaki, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang kumpol ng mga puting rosas. Wala na ang Stella Ilustre na balot ng itim at puno ng puot. Ang kaharap ng karagatan ngayon ay si Solen, isang babaeng dumaan sa apoy at bagyo
ngunit piniling bumangon mula sa abo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ang katahimikan ay tila isang parusa para kay Doña Imelda at Lulu. Ang dating marangyang terno ay napalitan ng kulay kahel na uniporme. Wala ng mga alahas na kumikinang, wala ng mga utusan na susunod sa bawat kumpas ng kanilang kamay. Ang tanging naririnig nila ay ang tunog ng bakal na pintuan at ang bulong ng kanilang sariling konsensya. Ang huling balita tungkol kay Sebastian ay tila isang hangin na dumaan lamang. Siya ay namumuhay ng mag-isa sa isang liblib na probinsya. Inuubos ang bawat sandali sa paggawa ng mga bangka para sa mga mahihirap na mangingisda. Isang tahimik na paraan ng paghingi ng tawad sa bawat gabing pinabayaan niya si Solen. Dahan-dahang lumakad si Solen patungo sa dulo ng pier, sa mismong lugar kung saan siya itinulak, patungo sa kanyang kamatayan 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa halip na takot, ang nararamdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-akyat patungo sa kanyang sariling trono, isang buong mien, korona, na hindi gawa sa ginto, kundi gawa sa katatagan at dangal. Anak, narito na muli si nanay. Ang mahinang bulong ni Solen, ang kanyang boses ay tila isang oyayi na sinasabayan ng himig ng dagat. Tapos na ang lahat. Ang hustisya ay nakamit na natin. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang mahanap muli ang aking sarili sa gitna ng dilim. Isa-isang inihulog ni Solen ang mga puting rosas sa tubig. Pinanood niya ang mga ito habang dahan-dahang lumulutang, tila mga maliliit na bangka na naglalayag patungo sa kawalan. Sa bawat bulaklak na lumalayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa hindi pagprotekta sa kanyang anak at pinatawad na rin niya ang kanyang nakaraan dahil ito ang humubog sa kanya para maging isang babaeng hindi na muling yuyukod sa sinuman. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang palad. Lumingon siya at nakita niya si Gabriel. Ang lalaking ito ang naging angkla niya sa gitna ng nagngangalit na alon. Ang taong hindi tumingin sa kanyang yaman o sa kanyang galit, kundi sa sugatang kaluluwang pilit na naghihilom. Handa ka na bang umuwi? Ang tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at tapat na pag-ibig. Tumango si Solen at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na muling babalik sa dati. Ang mansyong Montenegro ay isa na ngayong Solen's Haven, isang bahay ampunan at silungan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Ang kayamanan ni Don Mateo ay ginagamit na niya para magbigay ng pag-asa sa mga taong inakala nilang wala na silang bukas. Bago sila tuluyang lumisan, muling tumingin si Solen sa malawak na karagatan. Naalala niya ang kanyang sariling talinghaga. Ang katotohanan ay parang dagat. Kahit anong pilit mong ibaon ang isang bagay sa ilalim, laging may paraan ng mga alon para dalhin ito pabalik sa pampang at hilingin ang paghuhukom. Ang bagyo ay ganap ng lumipas. Ang dagat ay tahimik na muli. At sa gitna ng dalampasigan, ang isang babaeng minsan nang itinuring na basura ay ngayon ay naglalakad ng may taas noo. Dala ang isang bagong simula na kasing liwanag ng sumisikat na araw. Ang kwento ni Solen ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay ang dakilang awit ng muling pagsilang ng isang pusong tumangging mamatay sa ilalim ng dagat. Ang kwento ni Solen ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay ang dakilang awit ng muling pagsilang ng isang pusong tumangging mamatay sa ilalim ng dagat. Mga minamahal kong tagapakinig, dito nagtatapos ang ating mahabang paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama kayo mula sa unang patak ng ulan hanggang sa payapang bukang liwayway na ito. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng buhay ni Solen, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa mga sandaling kailangan niyang harapin ang kawalan ng katarungan
sa gitna ng madilim na karagatan. May mga bahagi ng kwentong ito na hango sa mga totoong hibla ng buhay, mga lihim na kwento ng katatagan at muling pagbangon na nasaksihan ko mismo mula sa mga kababaihang hindi sumuko sa hamon ng tadhana. Nais kong baunin ninyo ang mensahe na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay laging may pagkakataong maghilom. Ang pag-asa ay parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng matigas na lupa. Kailangan lang ng sapat na panahon, tiyaga, at pagmamahal upang ito ay muling maging isang malagong puno na sisilong sa iba. Ang buhay ay hindi laging patas, ngunit gaya ni Solen, lahat tayo ay may taglay na lakas na hinding-hindi matatabunan ng kahit anong dambuhalang alon. Bago tayo tuluyang magpaalam sa dalampasigang ito, nais kong mag-iwan ng isang tanong sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Solen, sapat na ba ang makitang nagbabayad ang mga nagkasala sa iyo upang tuluyan kang magpatawad? O may mga sugat ba na sadyang mas mabuting iwanan na lamang at ibaon sa ilalim ng dagat? Lubos akong nagpapasalamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa inyong patuloy na suporta. Kung naantig ang inyong mga damdamin, huwag niyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Ang inyong mga kwento at opinyon ang nagsisilbing liwanag at inspirasyon para sa amin upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong kasama sa ating mga susunod na paglalakbay ng puso. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita, naway laging manatili ang kapayapaan sa inyong mga puso.